Good morning guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung aming mga alagang manok. Yan guys. So ngayon ay pinaparami namin ulit ito kasi dati nag-alaga kami kaso napeste yun. Tinakwaw. Bird flu yan yata guys. Sa takwaw dito kung tawagin sa local dialect. Pero dati lahat yan native. Ngayon it's Rhode Island Red. Yan. Heritage chicken. So yung pinakita kong video yung sa itlog na hindi napisa kasi na-incubator ko kasi ano yun, hindi naglililim guys yung Rhode Island Red. Yan. Ito mga sisiyo pero mga ano to, crossbreed na to ng native tsaka RIR or Rhode Island Red. Yan. So yan, medyo ano pa yung facility ko kasi hindi pa ayos, nagsisimula pa lang pero unti-unti ay inaayos natin yan and hopefully by next year mga next year siguro magkaroon na tayo ng income galing dito sa manukan na to, table egg at saka pangkatay. Sa ngayon pang konsumo pa lang, pang personal, pero maganda na rin. Organic, semi-organic kasi pinipids ko din naman yung yung mga sisiyo, pero itong malalaki ay hindi ko na to pinipids. Darak, tsaka nagtanim ng tatanim kami ng madre de agua, yung puno ng saging, yun yung mga pinapakain namin. So yun guys, ito hindi pa tapos, itlogan nila to, ginagawa namin, hindi pa tapos. Yan guys, yung maliliit na manok, yan, bali 29 piraso yan. Sana hindi magkasakit at dumami sila. So ito yung ginagawa ko, pag maliliit pa pinapakawalan ko dito, compartment yan guys. Yan, gamit yung winch net, compartment sila. Yan, pag maliliit pa, pero pag mga ganyan nakalalaki ay pinapakawalan ko na, pinapagala-gala ko na sila. Pero may net naman ito, paikot. Yan, sa area na ito. Yung mga pinya ay tatanggalin ko yan guys. Pag naginog na yung mga bunga, papalitan natin ng makakain din ng manok. Ayan guys. Ito, pabo. Yung pabo namin bali 4 ito. 3 babae, 1 lalaki. Sana dumami rin. Yan, itlog ng Rhode Island Red. Yan, hindi kasi naglililim yung Rhode Island Red kaya pinapak namin sa mga native. So sa ngayon meron na kaming 6 na native naglililim. Ito naglililim na din. Ayan guys, native yan guys. So yun guys, tsaga-tsaga lang, paparamihin natin ito para magkaroon tayo ng income galing dito sa mga alaga na to. May pera guys, agriculture. Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga at pag-aaral. Aralin mo, mag-try ka. Hindi trial and error kasi dapat inaral mo din. Trial and success, mas maganda. Ayun, trial and success. Diretso success. Kung trial and error, error lang error yan. Pero minsan, hindi natin maiwasan na mga error. Pero sa tamang pag-aaral, through proper planning and proper execution, ay tsak na sigurado yan, magiging successful yan. May pera sa agriculture, yun nga lang ay kailangan mo din ng puhunan. Malaki din yung puhunan kasi pag nag-business ka ng agriculture, nag full time ka, ito pag kinomercialize ko to is for sure malaking puhunan na ito. Itong sa ngayon, itong range net pa lang nasa ano na to guys, 300 meter yung paikot nito, tsaka itong mga compartment na to. So nasa 3K din yung per 100 meter di 9,000. Tapos itong Rhode Island Red, bili ko na ito 500 isa na 4 months. Dapat nga binili ko 5 babae, 1 lalaki kaso maliit pa, so hindi pa nakilala. Sa ngayon nung lumaki na, naging 3 na yung lalaki. Pero okay lang din naman guys kasi
kino-crossbreed naman natin sa native. Ayan. May mga native din kami inahin. So ito na yung pinaparo natin lahi, yung mga Rhode Island Red. Sana maganda yung halabasan, kasi yung ano nito, yung katawan nitong Rhode Island Red parang hindi siya hindi siya ganong malaki katulad ng native. Pitsuhan kung tawagin sa amin dito. Hindi siya parang hindi siya bilog compare sa native. Pero marami naman siya kung mangitlog. So halos araw-araw nangingitlog yan guys. Hindi tulad ng native, pag nakangitlog na siya ng mga 12, maglilim na siya. Yung Rhode Island Red ay tuloy-tuloy yan guys. Tuloy-tuloy yung pangingitlog niya. Siguro kung i-commercialize ito at maggagawa ng magandang facility, medyo magastos din talaga. Kakapital ka siguro ng mga malaki din. Pero yun nga, sabi ko may pera sa agriculture. Kung wala kang kapital, di daan-daan lang katulad ng ginagawa ko. Organic, semi-organic. Mga pakain ko, darak, puno ng saging na pinerment, merong madre de agua, yung sapal ng nyug, pinaghayuran, pinagpigaan, yan yung guys, yung mga ano natin, pinapakain natin dito. Pero yung sisiw, syempre kailangan din yan i-feeds. So hindi siya pure organic talaga, kumbaga, kasi may commercial feeds na binibili, pero konti lang, para lang sa mga sisiw. Ito malalaki, tipid na, napakagastos kung i-feeds to lahat. Tsaka organic, mas healthy yan compare sa mga feeds na pinapakain natin. So yun guys yung munti nating poultry, kulungan ng manok. Ito puro pinya pa guys, pero tatanggalin, i-relocate natin to guys, yung mga pinya na to. Papalitan natin ng mga halaman na pwedeng pakain sa manok. Lipat natin itong mga pinya na to. Ayan guys, fish pan yan. Tilapia yung laman yan guys, tilapia. Ang balak namin dyan, ilagyan namin ng itik. Itong paikot ng fish pan, lagyan ng net at lagyan ng itik para naman hindi sayang yung yung area. Maganda rin kasi mag-alaga ng itik guys. Tipid pa sa pakain yan, hindi gaanong masilan sa pakain yung itik. Ayan. At the same time guys, maglalangoy-langoy sila dyan sa fish pan. Sila yung kumbaga aerator. Magkakaroon ng oxygen yung sa fish pan, kasi pag gumagalaw yung tubig guys is nagkakaroon ng nagpuproduce ng, kumbaga nakakaano sila ng oxygen, dissolved oxygen guys. Yeah. Kung may area kayong ganito ay i-utilize nyo, sayang naman kung hindi nagamit. Ito mga nyug nyan guys. Ayan. Sa silong yan guys, dito yung ko pinapano yung mga manok. Pero yung nyug na yan is dapat laging minomonitor. Yung mga dahon niya, yung mga bunga, baka mamaya kasi malaglagan yung mga manok. Pero mas maganda guys kung fruit bearing trees yung itatanim nyo, kasi dito kasi nauna itong nyug, so mahirap naman na tanggalin ito guys. So yun guys, nakita nyo yan yung area, may saging. So sipag at syaga lang guys, bukod sa may pang-ulam na tayo at nakatulong tayo sa problema ng bansa, is yung food security. Wala na daw kasing mga farmer ngayon. Magkakaroon pa tayo ng additional income kung sakali. Yan. Pero syempre, passion din yan guys, passion. Kung wala ka namang hilig sa agriculture, talagang wala, hindi mo rin magagawa yan. Ako kasi guys, yun yung hilig ko. Mag-alaalaga ng mga manok, mga baboy, libangan ba, hobby, pampawala ng stress. So yun guys, maraming salamat.